Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for January 2026. Ayan. So, titinan natin kung ano yung parating sa inyo. Paalala lang, ito ay isang general reading. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And also, another reminder, ito lang po yung aking account sa lahat ng mga social media at Mystic Queen PH. Yan po yung username. Meron kasing mga nagre-re-upload ng videos ko at nagpapanggap na Mr. Queen PH, lalo na sa TikTok. So, ingat kayo doon. Hindi po ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng anumang services. Kayo po ang magme-message sa akin. Meron po tayong link ng private reading sa description or sa comment section. Okay? So, let's begin. Ano yung energy ng mga Pisces? What's coming ngayong January for Pisces? Wow! Unconditional love. This is about sharing kung ano yung energy mo sa iba, no? Kumbaga, let's say, going to be very close with someone romantically, pwedeng sa family, very deep emotions rin. Oo, you will experience unconditional love ngayong January na marirealize mo na yung itong tao pala na to napaka-importante sa buhay mo. You will also share yung pagmamahal na yan sa iba. Like, yung tipong pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit, 'di ba? Yan yung unconditional love. Or maaring ikaw makaka-receive ka ng unconditional love from someone who really cares about you. Who loves you unconditionally. Release. O meron kang i-release anything that is no longer serving your highest good. Pwedeng mga unhealthy habits, connections, situation na sa tingin mo, ayaw mo nang mag-move forward with it, no? So, pwedeng sa work, gusto mo nang umalis sa work na yan, or even relationship with someone, any type of connection, romantic man yan, platonic, friendship, or sa family. Minsan kasi nagka-cut off talaga tayo ng tao sa buhay natin. Pag alam na natin na hindi na to nagbibigay sa atin ng sense of peace, no? Instead na magkaroon ka ng peace of mind, lalo ka na sa stress with this person. So, you may be cutting off connection with someone. And also yung mga old habits mo or unhealthy habits, mga bisyo or anything na alam mong hindi na siya in alignment of where you want to be, no? Yung hindi na siya in alignment sa iyong goals. Wow, 4. Apat na 4. Triumph. Oh. Number 4 is stability. This is hard work, structure. So, yung tagumpay na to, makukuha mo to dahil sa disiplina mo sa sarili mo, sa pagpupursige mo, at sa pundasyon na iyong itinayo or isinimulan. O yung iba sa inyo, pwede rin itong energy ng pagpapatayo ng bahay, no? Oo. Kumbaga merong transformation or change in your living condition, living situation. Dahil kayo ay lilipat na or lilipat na ng bagong bahay or kayo ay magpapagawa ng bahay, magpaparenovate. So this is simply achieving your goals. Okay, let's see what else. Oh, 'di ba? You have the Wheel of Fortune. So talagang si universe na ang gagawa ng paraan na mapunta ka doon sa destiny mo. So this can be a destined relationship. Okay? So kung ikaw ay yan yung minamanifest mo ngayong 2026, January pa lang, maaring pagtatagpuin kayo ng person na yan or mapupunta ka sa isang sitwasyon, trabaho, career na kung saan doon ka mas magiging masaya because that is your destiny.
You have the Page of Wands. This is good news, no? Merong good news na parating or communication from someone na matagal mo nang hinihintay or gusto mo talaga ng communication with that person or pwedeng trabaho yan. Yung iba, ano to good news sa travel, or kung meron kang projects na finally magsisimula na, gagawin na. You have the Six of Swords. O yung iba sa inyo, pwedeng lilipat kayo ng bahay by January, or ito yung energy na tipong gusto mong may baguhin sa sitwasyon mo, living condition mo. Meron ding exploration dito. So, pwede kayo mag-explore ng new opportunities sa'yo, like self-discovery, and also moving on, moving forward. Kasi ayun na, na-release mo na yung anything no longer serving you. Saang area of life itong may pag-move on na ito, or itong may self-discovery? Oh, 8th house. This is about your shared resources. And 8th house is also transformation, change. So, maaaring yung pwedeng kayo ay yung iba rito pwedeng bubukod na kayo ng tirahan. Yung tipong kayo ay aalis na sa family nyo, sa parents nyo, kasi meron na kayong sariling place, o baka naman mag-aasawa na kayo, ganon. You have the Seven of Wands. Seven of Wands is about courage, lakas ng loob, harapin ang mga challenges sa buhay ninyo. And also, energy rin to ng pagiging protective. So you will, kumbaga, i-heightened mo rin yung protection mo, hindi lang sa physical, spiritual, mental, and also spiritual protection. You are also setting boundaries, no? Part yan ng mga pagbabago na gagawin mo. Kasi kung dati lagi kang available sa lahat ng tao, lalo na kung meron silang kailangan sa inyo, sige, bigay. Ngayon, magsaset ka na ng boundaries kasi ikaw na mismo yung parang nade-drain dahil sa tinitake advantage nila yung iyong kabutihan. You have the Sun. The Sun is about happiness. This is about clarity, energy. So, January for you is gaining your confidence. Ikaw ay mas magiging confident sa iyong ginagawa, sa iyong trabaho, sa iyong career, sa relationship mo. Whether you are in a relationship or not, I think mas madidevelop mo yung iyong tiwala sa sarili mo. And also, rin to pagpapalakas ng pangangatawan. So, pwedeng yung iba sa inyo will focus on your health, pagiging active, no? Mas magiging active ka. You have the Moon in Libra in the 7th house. So, definitely meron ditong companionship connection, romantic connection. Pwedeng yung iba sa inyo magkakaroon ng malalim or very close relationship with a business partner or a romantic partner or someone in your life na very close talaga sa'yo. Na pwedeng meron kayong project or may mga plano kayo, meron kayong mga goals together that you will be working together, whether may romantic relationship kayo or family or friendship. You have the Moon in Taurus in the 2nd house. Wow. So this is pagpo-focus mo sa iyong kaperahan, sa iyong resources, no? So mas pinapatibay mo ang iyong money, yung iyong talents din and skill set. So I think mas magiging yung parang pagiging creative mo is driven by your talents. Na kumbaga, alam mo sa sarili mo na talentado ka, na marami kang talents and skills. So that's why yun yung magbibigay sa'yo ng confidence. 'Di ba? The Sun in Capricorn in the 10th house, this is about achievement. So, meron kang achievement sa buhay, okay? Yung iba, sa workplace ninyo, sa trabaho ninyo, you will be seen. Yung iba sa inyo, mas sisikat, meron kayong certain community. Kung ano man yung area of life ninyo, like yung inyong community, yung inyong field of work, diyan kayo mas magiging kilala, no? Maaring meron kayong certain level of fame. People will admire you. You also have Jupiter in Aquarius in the 11th house. 11th house is community. Ayan, connections. Meron kang mga mga likha, no? Mga creations na
magugustuhan ng marami. Pwedeng ikaw ay makakapag-create ng komunidad na kung saan isa-celebrate nila whatever you are doing. Kasi nga, ikaw ay magaling sa larangan na yan na pinili mo. Yung iba sa inyo, you are into arts. You may be into music. You may be into crafting or sa food business, ganyan. Maganda rin yung pakikitungo nyo sa ibang tao. So, kumbaga, you have a very strong relationship with others. Kaya, mas napapalawak ninyo yung connection ninyo sa iba. At yung paglawak ng connection na yan, yan yung tutulong sa inyo para mas lumago at umunlad kayo. 'Di ba nga sabi your network is your net worth. And that is also the reason why dinadala ka sa ganyan dahil maaring yun talaga yung destiny mo. 'Di ba? Doon ka talaga mas uunlad, doon ka mas magiging very successful. Okay? So, oh my God. Sabi rito, your purpose is personal expansion. See? I told you. I told you. Your purpose is personal expansion. How can you be more intentional with your choices and live with more purpose? So, pagiging intentional sa mga choices mo sa buhay, 'di ba? Na ito yung gusto kong ma-achieve, so ito yung gagawin ko. Hindi yung parang bahala na si Batman kung ano yung ma-achieve ko. Hindi. Mas magiging intentional ka ngayong January sa pagsiset ng goals mo, sa mga bagay na ima-manifest mo, at sa mga actions na gagawin mo. Dahil alam mo yung gusto mo. Lalo na ngayon, bumalik na yung confidence mo sa yung sarili. Ayan. So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.